napag-alaman pa ng ultimatum na dahil sa naturang bagong bilyong pisong utang, itataas ng lokal na pamahalaan ang real property tax sa Parañaque para matiyak ang pambayad dito. Nag-conduct sila ng public hearing on a draft resolution increasing the value of real property sa Parañaque, some by as much as 700%, on the average, mga 300%. And this will now match the gist of their when the council deliberated to borrow 1.4 billion. Sinabi doon, anyway, sabi, quote unquote, no? They are projecting that the income of the city will be doubled, 1.6 billion actual collection to 3 billion, because the real property tax collection will be trebled. Ano ang reaksyon ng mga taxpayer sa Parañaque City hinggil sa panukalang ito? Alamin yan at ang iba pang mga mahalagang issue sa pagbabalik ng mas matindi, mas epektibo, mas respetado, ultimatum. Inalmahan ng Parañaqueño ang naturang grabing pagtataas ng buwis at walang sumang-ayon dito. Hindi ako sangayon. Bakit? Sana kung angkop sa pamumuhay ng tao ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, alam natin na ang mga mamamayan ay hirap. Bakit ngayon pa itatama sa ganitong panahon ang pagtataas ng buwis? Halos hirap na hirap ng tao. Ganun kataas, yung kaya naman. Kasi, ito naman, pag natural lang na maganda tingnan, pero ang puhunan naman, ang gastos, malaki kaysa dun sa kinikita mo. Pagkakaalam ko, tumaas na yan noong 2008. So, kung tataas ulit ng this coming end of 2009, medyo mataas na siguro yun. Sa hirap ng buhay ngayon. Actually, 2007, 2008, and ngayon, down ng negosyo eh. Wala nga kami kinikita. Kung wala magpapautang sa amin, hindi kami mag-i-exist. Nag-i-exist lang kami dahil meron kami nakukuha ng kapital. Siguro, check muna nilang maigi kung tama ba yung basis nila for the 300% na sinasabi nila increase. Dahil ngayon, naghihirap lahat ng mga tao rito. Sanhi nito, umurong pansamantala ang mga nagpapanukala ng naturang tax increase. Natuklasan pa ng ultimatum na kasabay pala ng pangungutang ng lungsod. Tinangka naman umano na magsauli nito ng 100 milyong pisong ibinayad ng buwis ng DM Wenceslao Group. Inirefund sa kanila yung 100 million. About 200 million. Pinababalik sa taxpayer, yung Wenceslao Group of Companies. Okay? Dahil nga, di ba, supposed to be under protest. Okay? Things like that, for example. Nandyan na yung pera connected mo na at the very least, ang more scenario dyan kung gusto mo ibalik, bigyan mo ng tax credit. Yeah, papel on papel, paper money. Hindi yung hard cash. Diba? But, parang naman wala sa timing yun. The time that was submitted for approval by the city council, ito yung time that they were borrowing money. Yung 1.4 billion. So, para bang you're borrowing money, 1.4 billion. But at the same time, nagbabalikan ng 100 million. So, dahil sa ingay, I think it was Shell